The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Mabuhay ka, Brad Jeff. Kumusta ang iyong linggo? Kumusta ang iyong weekend, Brad Jeff? Well, Ted, good morning. Maganda, Ted. Celebrate natin ang ating first year anniversary sa Rebuild Online sa SMX noong week ko. Marami po salamat. Dami ko na-meet, Brad, Ted, na mga dumalo from our listeners as well. From Cavite, iba't ibang lupalop. Ayan. Thank you so much. Talagang nakikinig sa ating himpilan, nanonood sa ating programa at dumagsa doon, pumunta doon parang bilang tugon lang dahil sila nakikinig nga sa atin at nalaman nila itong event mo. Yes, Brad, Ted. At habang ako'y namamasyal din sa mga mall doon, may lalapit, nangungumusta sa'yo si Kuya Nomer at Elba Abuel. Ayan, nakita ko'y malayo pa lang. Talagang alam kong Ted Filon followers na kasi nga, well, for one, naamoy ko agad, kating ko and all. Sabi ko, mga ano to, senior to. Ay, Tapos, Rhea Super Sense ang amoy yan. Rhea. Oo, amoy Rhea Super Sense. Sabi ko, Brad, Ted, noon pa nakikinig na sa'yo. Ano pa lang, ano yung ano mo? Hoy, gising. Hoy, gising. Action ngayon pa lang sa DCMM. Oo. Si Robert at May Villena, sobra, nakikinig din sa'yo, Brad, Ted. So, kaya marami kang fan na nagkalat doon sa bandang SMX at MUA. Salamat po na marami sa ating mga suki na ito rin po lalo na ang inaabangan na segment sa ating pong programa. Kaya mabuhay ka, Brad. Kami ngayon ay all ears para makinig muli ng inspirasyon at magandang balitang hatid ng The Daily Brad. Yes, happy birthday din muna kay former NFA Director Gaudencio Guding Ferrer. Pinababati lang ng Tito Bong na kasamahan niya dati sa trabaho. Dahil malapit na ngay Valentine's Day, 3 araw na lang, ano? Focus na tayo ngayon. Mag-zoom in na tayo sa romantic love. Ayan na, oh. Pag-usapan natin po, of course, ang pinakamahalagang relasyon. Ayan, ano? Yung, ibig sabihin, dahil dito, kaya ka sumingaw ngayon sa mundo, okay? Yung marriage po. Okay? Nagkainlaban, dalawang individual. Okay? And then, nagpakasal, nagsama sa isang bubong. Okay? Madalas tinatanong yan ni Brad, Ted, kasal po ba kayo and all? Ba't po ba mahalaga yan? Sabi sa Genesis 2:24, iyan ang dahilan na iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipag-isa sa kanyang asawa. At silang dalawa ay magiging isa. Out of this one verse po, marami tayong matututunan pero 3 lang ang pipiliin natin. Sabi rito, iiwanan daw po yung magulang. It talks about exclusivity. Dito po sa kultura nila na patriarchal at tawag po, na napakahalaga ng role ng isang ama sa bahay. Okay? Parang next to God, yan talaga yung honor your mother and father. And yet, pag daw nag-asawa ang isang lalaki, iiwanan niya ang mga to. Okay? Hindi disrespectfully. Okay? But iiwanan po dahil kailangan po maging exclusive ang relasyon ng lalaki dun sa kanyang mapapangasawa. Alam niyo po, sa tagal kong nagpapastor, and madalas ako nagka-counsel ng marital counseling, ang madalas kaso is either nakikitira sa biyanan o nakikitira pa rin sa magulang. Lalo na tayong medyo Pinoy, di ba? Parang mag-extend ng bahay, ilagay niya sa katabing pintuan yung anak mong isa, yung pangalawang mag-aasawa sa pangalawang pintuan. And ang nangyayari po, okay, mawalang galang na lang po kayo nasa isang bubong, yan po ay biblical na talagang kailangan matuto ng lalaking tumayo sa sarili niyang paa. At hindi konting kibot, si Mrs. takbo sa nanay at away bata, takbo agad sa mga magulang. Exclusivity po. Yung mga barkada, wala. Pangatlo, pang-apat na lang yan sa mga priority mo. Kung ikaw ay basketball player, nako po, kailangan yung Mrs. mo ang talagang number 1 next to God sa buhay mo. Exclusivity. Pangalawa po, sabi rito, silang dalawa'y magiging isa. That talks about stability. Pagka po stability, as long as you're united, kayo po'y magiging stable. Parang walis tingting na classic example. Magkakasama, matibay yan. Okay? Pagka hiwa-hiwalay, walang silbi ang walis tingting na hiwa-hiwalay. Same thing po, si Satan, ang enemy, gustong mag-destroy ng marriage from day 1 sa Garden of Eden. Pag alam niyang magkaaway ang mag-asawa, hindi yan tatayo and be united. At pangatlo, yung po tinatawag na intimacy. Hindi lang po sexual, hindi lang physical. Ang intimacy po is born out of being intimate with God and intimate with one another. Kaya po ang analogy ko lagi dyan, parang triangle yan, ano? Si God yung nasa taas,
yung dalawang mag-asawa na andito sa dalawang ilalim, ang goal is not to be closer with one another. Lahat naman ay kinasal ko. Ang goal maging close sa isa't isa. Pero ba't naghihiwala yung iba? Ang goal po is maging close ka kay God, misis mo maging close kay God. Ang byproduct po niyan, kayong dalawa ay nagiging close na rin sa isa't isa. Kaya po, again, tinuturuan ko yung mga anak kong babae, pagka may lalaki ng ligaw sa inyo, siguraduhin yung mahal niya ang Diyos. Pag may takot yan sa Diyos, pag may pagmamahal sa Diyos, may laban yung marriage yung dalawa. Again, yan po ay inutos ng Diyos. Hindi ko po yan inutos. Nasa Biblia. Okay? Sabihin nyo ng old school ako or masyado makaluma si Daily Brad. Yan po ay nasa Biblia. Okay? Hindi ko po inimbento yan. Yan po ay nasa Biblia. Pangalawa, it builds trust. Okay? Pagka live-in, medyo yung babae, mahirap, may insecurity kasi as far as the law is concerned, mag-shota lang ang dating sa mata ng Diyos at mata ng tao. It leaves a legacy to your children. Minahal ko ang nanay nyo hanggang wagas. Genesis 2:24, iyan ang dahilan na iiwanan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipag-isa sa kanyang asawa at silang dalaway magiging isa. Panginoon, maraming pong salamat sa inyong katuruan. Alam namin na ang kasal ay hindi naman kailangan magarbo. Pwedeng ang kasal ay mangyari lang sa opisina ng isang mayor, wes, or judge. Lord, ito ay nagbibigay sa amin ng kumpiyansa na pag kami sumunod sa iyo, the blessing will follow. Kaya Panginoon, tulungan niyo kami, Lord, to have a greater perspective on marriage sa mga dalaga, binata ngayon na nag-iisip na magpakasal. Lord, i-bless niyo po sila ng lakas ng loob. Huwag na sila maghintay kung kaipon ba. Kasi Lord, hindi talaga makakaipon kung talaga maghihintay. I pray lang, Lord, na basta sila may takot sa Diyos, yan ay puhunan upang sila'y maging matatag sa kanilang pagiging mag-asawa. Salamat, Panginoon, sa mga nakikinig. In Jesus' name. Amen. Amen. At Panginoon, muli po maraming salamat muli sa araw na ito at sa magandang balitang hatid ng The Daily Bread at sa guidance po at inspirasyon na binibigay din po nito sa aming pong buhay. Mahal na Panginoon, alagaan niyo po muli si Brad Jeff ngayong buong linggong ito ng kanyang pagmimisyon. At salamat Panginoon sa mga tulad po nila Crisanta at Jocelyn at ilang pa na amin po nakakapanayam, sa kanila pong ibinibigay din po sa amin na inspirasyon para po kami magsipag pa sa amin pong misyon sa programang ito. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Brad Jeff. Today is the birthday also of Tatay Totoy. Don't forget, Brad Jeff, ha? Tatay Totoy Guanyo, birthday niya po ngayon. Ika-86th birthday today. Wow. Grabe. Batang-bata. Ay, naku, sinabi mo. Sabi ko nga, well, si Tatay Totoy is very blessed kasi si JPE birthday niya on sa Feb 14 Wednesday. Oo, pero sabi ko nga mas buenos nga si Tatay Totoy kasi at least naabutan ni Tatay Totoy na colored na ang rainbow. Value. Pero, Dahil dati siyang black and white. Pero alam mo, Brad, ewan ko na kung totoo ba yun, nakapanayam do si JP at sinasabi, kasi nga, di ba, ginagawa din siguro ng aklat, no? Yung kanyang mga pinaka-memorable na mga panahon sa kanyang buhay. Okay. Oo, oo. Sabi niya, tinitimbang pa daw niya kung ano ba mas memorable. Yung bang makita niyang hinawi ni Moses ang Red Sea? O nung isa po siya sa mga, nakakita nung dumalaw ang 3 hari sa Bethlehem. Wow. Yun daw ang dalawang tinitimba niya kung ano ba pinaka-importante sa masyadong memorable na kanyang mga nasaksihan. Throughout history. Sabi na lang nung iba nakikinig, sana all. Oo, sana all. Ginagawa ng aklat? Palagay ko, mas yung importante yung sa Bethlehem. Oo naman. Oo nga. The birth of Jesus Christ. Alam ko lang si Tatay Totoy, alam ko, rin siya. Nandun din siya kasi parang... Isa siya sa mga ninong. Isa ba siya sa mga ninong doon? O siya yung nag-picture? Siya yung nag-picture doon, Pastor? Okay. Hindi napagtanungan ng 3 hari. Nung naliligaw na, kayo talaga. Bethlehem. Pero, yan napagtanungan. Speaking of Tatay Totoy, dahil birthday mo kahapon, dahil birthday mo today, sana mas humaba pa ang buhay mo at magpapalakas ka lagi. It's a blessing to be alive and to be healthy at 86. Kita mo naman, last time nakasama natin si Tatay Totoy, parang 50 years old lang.
Di ba? Walang bawal. Lahat kinain. Pati pag-ibig, hindi bawal. Oo. More textmates to come nga ang wish natin sa Sige. kanya. So, sa lahat po ng mga nagdiriwang po ng kaarawan, happy birthday. Si Lord De Vera, Idol Lord kahapon. Yesterday. Yes, and si Mutya Salanga, no, kahapon din. Si Manong Tuts Almasan noong pong Sabado. At maging si Ramon si Hulyong today, happy birthday. And on Wednesday nga po, Feb 14, maging si Chris Aquino, happy birthday Happy sa iyo, birthday, Miss Chris. Chris. Everything will be all right in God's perfect time. Amen. Sige, so Brad Jeff, salamat na marami doon sa iyong paalaala. Yan ang laging binabasa sa mga kasal ng Katoliko. Kapag seremonya ng kasal, yung Genesis, binabasa yan. Na, yan ang first reading. I'm sorry, I think second reading. Ayan, opo, Genesis. Sa dami ng mga inanak mo sa kasal, talagang kabisado na yan ni Baby Boy. Hindi, tsaka marami na akong binasa ng ganyan. Oo. Ako yung nagbabasa. Ikaw nag-reader. Sa kasal ni Corina Sanchez, sa Kalimar Rojas. Ako din nagbasa doon. Genesis. Genesis. Ang ganda ng Eh, Bible sa kasal verse mo, na Ted, yun. sino magbabasa kaya sa kasal mo? Sino daw magbabasa sa kasal mo? Hindi, ikaw magbasa ng aking pledge. Wait, ba't parang ayaw mong basahin yung pledge mo? Hindi ba ikaw ang magbabasa ng sarili mong pledge? Para ako habulin. May spokesperson sa kasal? Huwag niyo na ako, Ano nagkakaipin? huwag niyo na ako idamay sa kalokohan na yan. Sabi ni Manong Ted, huwag daw siya idamay sa kalokohan na yan. Oo. Kasi nga siya ay single, but happy. Right, baby? Well, ayoko, baka machismis ako. Baka may kasama ka, Diba? Aaron. May mga sikat, diba, na baka machismis. May mga kasama ka, sabihin nila, sino yun, di ba? Oo, tanda-tanda na yun. Okay, Brad, kung saan tayo napupunta. Sige. Oo nga. Sige, Brad, paalam na ako. Pero batiin ko lang, Coach Andrew Benibe. Yan, ang coach natin yan sa gym natin. Chris Aba. Lumotan, Jay Aba. Notorio, and Eric Campos. Nag-gym si Brad. Nag-gym pala si Brad Jeff. Pang anong day na? Okay. First day pa. Good luck, Pastor. Sa iyong fitness journey. Good luck. Good luck to you. Ayan. Wednesday. Yan. Sige, magkita-kita po tayo. Ito yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.